Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol po sa lighting program at gaano nga ba ito kahalaga. So, umpisan na po natin. Sinasabi po kasi nila na ang ating alagang layers ay kinakailangang mapailawan ito ng 14 to 16 hours a day. Lalong-lalo na dun sa panahon ng kanyang pangingitlog. Ayan. So, mapapansin natin kung 14 to 16 hours a day ay kukulangin yung natural daylight natin. Dahil kung titignan po natin, mga 12 hours lang po yung oras sa isang araw na maliwanag. Dahil alam naman po nating lahat na dito sa ating bansa, yung 24 hours, yung isang araw ay hinati po sa gitna o hinati sa 12 hours. 12 hours na maliwanag, 12 hours na madilim. Ayan. So kung 12 hours lang, kulang tayo ng 4 na oras. Kulang tayo ng 2 hanggang 4 na oras na pailaw sa ating mga manok. Kaya nga po magdadagdag po tayo ng pailaw sa pamamagitan ng pagsindi ng ilaw kapag madilim na. So, 14 to 16 hours. Kaya ang mangyayari niyan, bandang alas 6 ng gabi, magsisindi tayo hanggang alas 8, alas 9 o alas 10. Ayan. Kaya lang ang itinuturo ko po sa inyo ay hanggang alas 9. So parang 15 hours. Ayan. Ganun po yung ating lighting program. Pwede siyang gawing hanggang alas 8 ng gabi. I-extend ng alas 9 hanggang alas 10. Kaya lang yung practice natin ay hanggang alas 9 po. Yan. So, yung mga alas 10, bigyan ko lang kayo ng konting idea dyan sa mga ibang video na lang siguro. Yan. Pero huwag kayong mag-alala. Basta sundan nyo lang po yung tinuturo ko na schedule ng ating lighting program. Bago tayo pumunta dyan sa pagsisindi ng hanggang alas 9, ay kailangan wag po muna natin silang biglain. Ayan. So, di po ba ganito yon? Pagdating po ng RTL sa inyo, 16 weeks po. So, pagsapit ng 16 weeks ng RTL, pagdating po dyan sa inyo, huwag nyo munang paiilawan yan. Please lang po, huwag nyo munang paiilawan. Hanggang sa sila ay magkaedad ng 23 weeks. Pagsapit po ng kanilang edad na 23 weeks, parang sa yung mga RTL na dumating dyan, yung mga pang RTL natin na July 20, sila nag 16 weeks. Kung di po ako nagkakamali, September 3 natin sila papailawan. So matagal pa po September 3. Ayan. So tandaan nyo po yan, September 3. Or dahil sila po ay mag-23 weeks na sa araw na yon. At pagdating ng 23 weeks na yan, saka lang natin sila pailawan ng pa 30 minutes, pa 30 minutos, linggo-linggo po, na padagdag ng padagdag. So, dito po sa atin, dumidilim po siya ng 6 p.m. So, 6 to 6:30 lang po yung ating pagpapailaw. Pagdating po ng 6:30, patayin na po natin yung ilaw. Ayan. After a week, kung nag-start tayo ng Lunes, hanggang Linggo po yan. Pagdating na naman po ng Lunes, 24 weeks na po nung mga manok natin, 6 to 7. Papatayin nyo ng alas 7 ng gabi na naman. 1 week po yan. After a week na naman, pagdating na naman ng Lunes, 6 to 7:30. Pagdating na naman ng another Linggo, 6 to 8:30 hanggang sa 6 to 9. So, pagdating po ng 6 to 9, yan na po yung
pagpapailaw ninyong program hanggang yung mga manok ninyo ay ikal nyo na. Hanggang sa ito ay papalitan nyo na. Ganun na po palagi yung pagsindi ninyo. 6 to 9. Pagdating po ng 9:01, wala na pong ilaw yan. Yan. Pagdating naman po sa umaga ang pagpapailaw, di po ba lumiliwanag ng alas 6? So, 5:30 is hindi na po natin yung ilaw. Pagdating ng alas 6, patayin nyo na. Pwedeng hindi nyo rin patayin, hayaan nyo na, pero sayang po yung konsumo nyo sa kuryente, kaya patayin nyo po. After a week na naman, sumasabay po yan dun sa panggabi nating program, 5 a.m. to 6 a.m. After a week na naman po, 4:30 hanggang 6 a.m. Hanggang sa 4 a.m. hanggang sa 6 a.m. Pagdating po ng 4 a.m., hanggang doon na lamang po muna tayo. Hanggang doon na lang po talaga. Alas 4. Yung pinakamaaga na pagsisindi ninyo ng ilaw ng inyong manukan. Ngayon, kapag andun na po tayo sa regular na pagsindi, yung program na 6 to 9 ng gabi, mamamatay na dapat. 6 p.m. sisindi, alas 9 mamamatay, and then 4 a.m. sisindi ulit, 6 a.m. mamamatay. Pwede nyo pong ibilhan yan ng timer. Pwede po tayong umorder sa Lazada. Ipapakita ko po sa inyo yung itsura at model nung timer na bibilhin ninyo. Dati-rati po, sinasabi ko sa inyo, nabibili po yan sa Wilcon or sa anong pala nung isa, City Hardware. But lately, na-discover ko, mas mura po siya sa Lazada or sa Shopee. Sa Shopee po pala. 3,100 something, 3,199 sa nabanggit ko na hardware. Pero pagdating po sa Shopee, 600 lang po. Same brand, as in, parehong-pareho po. Yan. So, grabe ang laki ng tubo nila, no? Anyway, syempre, may pwesto sila, physical store, may ano rin sila, mga empleyado, ganyan. Yan. So, yan po yung bilhin ninyong timer para ma-set nyo po kapag regular na yung inyong lighting program. Yan. Pero kapag andun pa lang kayo sa process na nag-a-adjust ng weekly, huwag nyo po munang gagamitin yon. Imano-mano nyo po muna. Yan. So, ano nga ba yung kahalagan ng lighting program? Ayan. Nung una po kasi parang hindi rin ako naniniwala. Nung sinabi yung nabasa ko sa libro, parang di ako naniniwala na parang etchos lang nila, parang ganon. Although, syempre, baguhan ako. Kaya ang ginawa ko, dahil yun nga po, unang alaga kong manok na layers ay 2,000 heads. Ayan, nasisiw. Yan, inalagaan ko po yan from day old. Yan. So, ang nangyari, sinundan ko talaga yung mga turo. Sinundan ko yung lighting program. At ayun, napakaganda po ng resulta. Napakaganda ka ako. Kasi ngayon alam ko na, yun yung time na walang namamatay na manok ko. May mamatay man, dahil normal lang daw pa isa-isa lang. Yung mga hindi natin, yung mga unidentified cause of death. Yan. So, mga pa isa-isa lang. Yan. So, discuss din natin yan. I-remind nyo po ako yung mga unidentified cause of death. Discuss po natin yan para mas maliwanagan po talaga kayo. Ayan. So, napakaganda ng resulta sa pamamagitan ng paisa-isa lang yung mortality at bihibihira pa. Ayan. Kaya lang, nung nagdagdag po ako ng alaga ko, 10,000 heads po yung inalaga ko. Second, 2,000, from 2,000 to 10,000 heads nag-alaga po ako. Sisiw na naman. Yan nga po yung may nautangan ako ng kapital. Ayan. So, kung datihan na kayo dito sa channel ko, andyan, I'm sure napanood nyo na yung kwento. Kung baguhan naman kayo,
mapapanood nyo rin, buklatin nyo lang dahil yung video natin more than 480 videos na yung upload natin. Ayan. Kaya lang nung tayo ay nagdagdag ng another 10,000 at parang naduduro yung puwet natin sa kagustuhan nating makabayad na ng utang, naiinip na po tayo. Totoo po yan, nakakainip din. Parang kung ano-ano yung maiisip natin. Ang tagal mangitlog, ba't ganon iisa pa? Ba't ganon lilima pa? Ba't ganon nadagdagan isa lang? So yung mga ganon. So wag po kayong mainip dahil talagang ganyan lang po yung kanilang proseso ng pangingitlog. Ang isigurado lang po natin ay healthy yung ating mga manok. Healthy sila in terms of magandang pagpapakain, tamang pakain, tamang painom. Ina-antibiotics nyo sila kapag sila ay may sipon. CXD3, Pyrestat o Omnistat kapag sila ay nagdudumi ng green para maiwasan yung malaria dahil mamamatay yung manok na tinama ng malaria dahil madidehydrate sila. Ayan. So yun yung mga andyan, ihanda ninyo. Ngayon, pagdating ng as long as condition yung manok ninyo, kasi iba-iba naman po, parang yung sa July 20 na batch natin, yung iba hindi pa nag-umpisang mangitlog, yung iba nag-umpisa na. Yan, may 10 itlog na raw sila, 5, ganyan. Yung iba kaumpisa lang. So hindi rin po kasi pare-pareho yung unang-una yung environment, pangalawa yung management, di ba? So yung yung temperature, yung weather, di ba, climate. So nag-ano po yan. Yan. Ako po yung batch July 20, meron po akong 2,400 heads na naitabi out of 7,500 na paitlogin ko sana. Naibenta ko rin yung iba, kaya may naiwan lang po na 2,400. Siya yung ating nilagay doon sa ating layer farm. At as of yesterday, ang itlog na po ng 2,400 ko ay nasa 30 pieces na po or 30 na tray. Wag po kayong mainip dahil normal lang po yan as long as yun nga po yung healthy yung inyong mga chicken. At pagdating naman ng 23 weeks, pag nailawan, mabilis na pong umakyat yan. Mabilis na po na dumami yung inyong itlog. Ayan. So sana yung mga nabigyan natin ng RTL, nakapag-avail sa atin, paki-share naman po yung mga experience ninyo nung kayo ay andun sa stage na yon, para din po sa kaalaman ng ng mga baguhan. Yan, para magkaroon po sila ng idea. Ayan. So pagdating po ng 26 or 27 weeks, yung manok ninyo ay nag-peak na po yan. Nasa 90% na po. Ayan. Ang importante lang po talaga, hindi po magkasipon or magamot yung sipon ng manok ninyo sakaling sila ay sipunin. Wala silang malaria, hindi nagdudumi ng green. Nababitamins nyo po sila, daily yan, 6 to 9 or every other day. Yung mga iba kasi practice nila every other day, pero ako po daily. Makikita ninyo, magugulat na lang kayo na ganun na pala. Ayan. So congratulations po rin kay Ma'am Edith dun sa Tugigaraw, kasi after 2 days nangitlog na po yung may nangitlog na po dun sa kanilang manok. Ayan. So basta sundan nyo lang po yung mga medication program na sinasabi ko. At nakaka-text ko rin po si Sir Bong, yung brother nyo, ay po yan, magiging maganda po yung kalalabasan ng inyong layers. Ayan. Yun po, balikan ko muna bago ko wakasan yung video. So, yung kinikwento ko kanina, yung 10,000 na karagdagan ko, minadali ko po yung lighting program dahil hindi ako naniniwala. Walang nangyaring hindi maganda dun sa 2,000 heads ko eh. So,
Feeling ko, etchos nga lang, yung chika-chika lang, yung mga lighting program na yan na tinuro nila o sinasabi. So, ang ginawa ko, pagdating ng 18 weeks ng manok ko, nagpailaw na ako 1 oras. 18 weeks. Pagdating ng 19 weeks, nagpailaw na naman ako ng 1 oras. So, 6 to 7 ng 18 weeks. Pagdating ng 19 weeks, 6 to 8 na. And then, nag-antay, medyo medyo dumadami na yung itlog nila noon. Tapos, biglang namumula na yung mga palong, ganyan. Pahaba na ng pahaba yung kanilang palong. Ayan. And then, pagdating po ng basta weekly po na tago 1 hour hanggang sa maabot ko po yung 9 PM. So, imagine, napakabilis po nilang mangitlog. Napakabilis po. Tuwang-tuwa po ako. Ayan. Pero after several weeks ang lumipas, ito na po. Yung 10,000 heads ko, ang namamatay po 8 hanggang 12 na manok araw-araw. So, nakakaaburido 8 hanggang 12. Dahil nga po sa may experience na ako sa broiler, 12 years ako sa broiler na nag-alaga, kung ano-anong gamot yung iginagamot ko. Antibiotics, dahil feeling ko baka may sipon sila sa loob. Minsan kasi may sipon na hindi tayo nakikita. Nasa loob lang. Hindi lumalabas, Ayan. So, in-antibiotics ko, kung ano-ano, liver tonic, basta kung ano-ano pong gamot. Hanggang sa ganun pa rin. Walang pagbabago. So, ang ginawa ko, nagkonsulta ako sa vet. Hanggang sa pinuntahan. At ayun, sinabihan ako nung vet na ang problema talaga ay prolapse. Tinanong ko kung ano yung remedy, walang gamot yung prolapse. Kaya ang nangyari talaga, napakasakit. Araw-araw na may namamatay. So, doon ako naniwala na may silbi pala yung lighting program. Ayan. So, isinishare ko po ito sa inyo para hindi nyo na po ma-experience. Kasi po imagine, binili natin yung manok 360. Pinakain natin yan more than 100 pesos. So, kung 100 sabihin na natin, so parang 460 yung puhunan. Hindi pa kasama yung vitamins, yung effort ninyo. Tapos, mamadaliin natin, paiilawan. Tapos, ganyan yung mangyayari, mamamatay rin lang. Hindi pa natin nabawi yung cost ng manok. Namatay na siya. So, sayang. So, ang the best way po talaga is magantay, wag po tayong mainip. Para, in the long run, tayo yung panalo. Kasi sa pamamagitan din talaga ng lighting program, yung buhay ng manok natin, lalo na yung kanyang pangitlog, ay napapahaba din. Ayan, humahaba din po yung kanilang pangitlog. Dahil kondisyon yung kanilang katawan, hindi natin sila minadali. Isa pong magte-testify niyan, dahil naobserbahan niya, yung isa pong kaibigan natin, si Engineer Gary Santa Ana. Umorder po siya sa akin ng 10,000 RTL. One time po yan na in-order niya. One time ko rin pong ibinagsak sa kanya. Dito lang po yan sa amin. Kakwentuhan ko siya nung isang araw. 2 taon na daw po yung kanyang manok. Imagine, napakaganda pa rin daw pong mangitlog. So pupuntahan po natin yan itong mga susunod na araw para i-vlog po natin mismo at ma-interview si engineer. So, ganun lang po, wag po tayong mainip. Basta i-condition yung mabuting mga manok ninyo gaya ng mga tips na tinuro ko sa inyo. At sigurado po ako magiging happy yung ating pagpa-farm. Ayan. Lalong-lalo na po ngayon, ang mahal na po ng itlog. 210 si small, 220 si medium, 240 si large, 250 si XL, 260 si Jumbo. Yan na po yung presyo. Wholesale price po yan. Ayan. Sa iba po, mas mataas na. Ayan. So hanggang sa muli, ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags.
Mabuhay po tayong lahat at God bless.